Pinagkakatiwala ko po ang daily devotion na ito, Lord, at ito pong mensaheng ito ay sa iyo lamang ang kapurihan at karangalan. Magbukas ito ng mga isipan, ng mga puso na tunay nga makalaya sa katotohanan at magbigay sa kanila ng kapangyarihan, O Diyos, na maglingkod sa iyo at maging daluyan ng iyong pagpapala sa pangalan ng Panginoon Kristo. Dalangin ko, Diyos, na ang bawat isa ay magpasakop sa kalooban mo at ngayon na sila maglingkod sa iyo sapagkat nalalapit na ang iyong pagbabalik. O Diyos, patuloy mo kami uhawin sa iyong salita araw-araw at tunay nga maranasan namin ang iyong kapangyarihan na dumadaloy, ang iyong pag-ibig at katapatan na nakikita namin sa aming buhay, sa aming pamilya at maging sa aming bansa. Gabayan mo po, Panginoon, ang aming bansa sa panahon ito ng pandemya at bigyan mo ng karunungan ng aming mga leaders kung paano pangungunahan ng aming bayan para maligtasan nito, Panginoon, ang masamang bunga ng pandemyang ito. Lord, kung nanaisin mo, O Diyos, sa isang salita mo lamang, mawawala ang COVID-19 sa buong mundo. Pero alam po namin, Lord, na meron kang layunin at meron kang nais ipahiwatig at ipalam sa lahat. Kaya pinapayagan mo ang mga bagay nito. Nawa, Panginoon, manalig kami, magtiwala kami at buksan mo ang aming puso't isipan. Makita namin ang iyong motibo, ang iyong kalooban sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Good morning, Lord. Hallelujah sa pamilya, Panginoon, ni Angelica Salamante, O God. I pray, Lord, na ang buhay nila, O Diyos, ay patuloy mo ingatan ang kanyang mga anak. Thank you, O God. Hallelujah. Na nakarinig sila ng iyong salita, Panginoon, hindi man sa gawain ito. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, magpatuloy sila kasama ng kanyang mga anak, Lord. Piliin nila ang pinakamainam, ang pananalig sa iyo, Lord, at naniniwala ako, Diyos, na wala ng ibang Diyos sa katulad mo. At dalangin ko po maranasan ito ng pamilya ni Sister Angel, Lord. In the name of Jesus, and I pray, yung mga kapatid namin naman na may mga negosyo, may mga auto supply, Lord, katulad kay Brother Jeffrey Bautista, Lord, I pray, O God, for your provision, Lord. I pray for the multiplication of your blessing, maging Panginoon sa negosyo, Panginoon, ni Ate Ana, at maging Panginoon sa negosyo ng pamilya Balyonado, Lord Santi, in the name of Jesus, yung kanilang handicraft, Lord, at maging Panginoon doon sa business, Panginoon, ng Rhodes family, O God, lahat, Panginoon, hallelujah, ipagpalain mo at gawin mo daluyan ng iyong biyaya at pagpapala sa lahat. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito ay pagkatapos nating manalangin, ang ating pag-uusapan is prayer also. No? Pastor, bakit prayer? Kape-pray mo pala prayer. At mamayang gabi po ay prayer meeting, mga kapatid, online. Samahan nyo kami sa FB Live. Samahan nyo kami sa Zoom. Bakit ba, Pastor, may Zoom at bakit may FB Live? Yung Zoom po, doon po sumasama yung mga prayer intercessors natin. Yung ina-assign nating manalangin. Okay? Samantalang sa Zoom ay yung gustong makibahagi sa fellowship, no? So sa pamagitan ng pakikinig lamang at pakikibahagi in prayer, no? And in spirit sa ating service, sa ating prayer service. Hallelujah. Tunay nga nakakalungkot isipin that yung mga staycation ng DOT, lahat ng tinatawag nating recognized ng Department of Tourism ng mga resort, mga hotel ay bukas. Pero ang mga simbahan ay sarado. We understand the desire of the government to protect us. Pero sana makita ng gobyerno kung sino may kapangyarihan sa mga pandemyang ito. At sana dumating ang pagkakataon na buksan nilang kanilang puso't isipan that with God, all things are possible. Amen? Hallelujah. Kaya sa umagang ito, this is my prayer for you. The spirit of wisdom and revelation. Ilagay nyo nga po dyan, wisdom and revelation. Hallelujah.
So today, you will have the wisdom and revelation of God. Ilagay niyo po sa comment section, no? Wisdom and revelation na dapat tayo nasa tamang karunungan at sa tamang pagkaunawa ng kapahayagan patungkol sa Diyos. Minsan nakakalungkot isipin na hindi ko makalimutan yung karanasan namin nang minsan na kinapos kami sa budget sa misyon sa Masbate na halos wala kaming pambaong na pagkain, no? As in short talaga. Kaya nung kami sumakay sa jeep, nakiusap ko sa driver na patawarin kami at hindi kami nakapagbayad. So, ganyan talaga ang buhay misyon. Pero nung bumunta kami sa barko na walang baon, ang dala-dalang namin ay mga Indian mango galing sa mga kapatiran sa Masbate. Hallelujah. So, tinakda na lang namin, naubos namin yung pasalubong. The day pa lang. And then, kinabukasan, bigla kaming ginising, malapit na kaming dumaong sa Lucena, and praise God. Nagulat ako, bakit may pagkain? Bakit may almusal? Yung pala, kasama yon sa tinatawag na accommodation package ng aming binayaran sa barko. Kaya kapatid, baka marami kayong benefits na hindi nakukuha kasi hindi nyo binabasa ang kanyang salita. Maraming pangako ang Diyos na pag nakuha mo at nakaintindihan mo, itaas mo sa Panginoon, and God is more than willing to do those things. No? Hallelujah. Tuloy natin ang ating pag-aaral ng aklat ng Epeso. Samahan niyo ako magbasa at buksan ang inyong puso't isipan. Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoon Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang. Mga kapatid, you cannot have faith without loving others. You cannot have God without forgiving other people. You cannot serve God without serving other people. Ano ibig sabihin nito? So, ang pinag-uusapan natin dito, if you have faith, sapagkat sabi nga, ang utos ng Panginoon, yung kanyang utos, though the greatest commandment of God is number 1, we love God above all. And number 2, we love our neighbors. We love other people the way we love ourselves. Mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. So, if you serve God, you are serving other people. Kaya sabi niya dito, nabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang. At ngayon, mga kapatid, hallelujah, ang sabi dito, dahil doon wala siyang humpay ng pasasalamat sa Diyos. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin. Mga kapatid, kailan ka huling nanalangin para sa sarili mo? At kailan ka huling nanalangin para sa kapakanan ng iba? Brothers and sisters, the work of the Holy Spirit is in prayer. So if the Holy Spirit is not working, if you do not have the Holy Spirit, you cannot pray. You cannot worship God, and you will never understand the word na maririnig mo ngayon. But because the Holy Spirit is in you, you give freedom to the Holy Spirit to do His work in you. Naintindihan niyo po? Kaya sabi dito, inaalala ko kayo sa aking pananalangin. Kaya nga nalulungkot tayo kung sino pa yung mga tapat, porsigido na maglingkod sa Lord, sila pa nagkakaroon ng problema at pagsubok. Why is it, Pastor, na ganon? Ba't hindi lang tayo payagan ng Panginoon na maglingkod? Huwag na niya na tayong bigyan ng pagsubok. Kapatid, pag humayo ka, ang makikita mo ay mga tao na meron din kani-kanyang pangangailangan. And you cannot help them unless you experience God's power in your life. Kaya kung hindi mo naranasan ang pagsubok, hindi mo naranasan ang pagliligtas ng Diyos. Kung hindi mo naranasan ang kanyang pagiging kapos sa lahat ng bagay, hindi mo makikita ang karangyaan ng Diyos. So when we are weak, kapatid, now we learn that God is stronger and He can provide strength for each and every one of us. Amen? So I am praying for you. And we are praying for each and other. Lagay mo nga sa yung comment section. Nais ko ipanalangin ka, kapatid. Kapag kayo po ay may prayer request,
Post nyo lang dito sa FB Live. No? Hallelujah. Sapagkat tunay nga mga kapatid, at tayo pinagagalak pag nakikita namin kayo, nakasama namin. Hallelujah. Sa loob ba naman ng 110 milyong Pilipino sa buong mundo, iisipin mo mayroon tayong 7 kaluluwa nakikinig ngayon? We don't know. Mamaya magiging 20 o magiging 30. But one thing to be sure is this, napakapalad ng bawat isa sa atin. Sa dami ng 110 milyong Pilipino, andito ka ngayon sa harap ng Diyos. Andito ka ngayon sa Panginoon, nakikinig sa Kanyang salita. Amen? Palakpakan natin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ito ang mga panalangin ni Pablo. At hinihiling sa Diyos ng ating Panginoon Kristo ang dakilang Ama na ipagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. The spirit of wisdom. So prayer point number 1 is this. Hallelujah. Prayer for spirit of wisdom. And number 2, revelation in the knowledge of Jesus Christ. In Him. Of Him. So, sabi nga sa English version, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, that you might see beyond the word, beyond the book. Nang makita mo ay hindi yung nakasulat, kundi yung kapangyarihan ng Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, ang Biblia ay ang ating manual. Kaya ako pag bumibili kayo ng mga electronic gadgets, no? Though yung iba hindi na nagbabasa ng manual. Nagbabasa lang tayo ng manual kapag may sira o nagloloko. Hindi gumagana. Naintindihan nyo? And then by reading those manual, nabibigyan tayo ng kaliwanagan at nakikita natin ang solusyon sa problema. So nawa ganun din tayo sa buhay natin. That we search the Scripture for wisdom and revelation. The Bible reveals who is God, what He can do. At yung sabi nga natin, makita mo yung puso ni Lord, makita mo yung karakter ni God na hindi siya malayo. Na hindi mo kailangan gumulong, no? Gumapang, pumunta sa bundok para lamang pansinin ka niya. Supposed to be in the name of Jesus, you will have a full attentive attention from the King of Kings and Lord of Lords. Amen po ba? Hallelujah. Kaya ano ang ibig sabihin yung spirit of wisdom and revelation? Number 1, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip. Yun. Do not allow fear to enter your mind. Choose faith. Choose believe. Choose trust in God. Piliin nyo yung pagtitiwala. At hindi kayo magtitiwala kung hindi nyo kilala ang pinagtitiwalaan nyo. So the Bible will reveal to you who God is. Kaya sabi dito, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman nyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ang Diyos sa pinaglilingkuran mo ay hindi isa sa maraming Diyos. Nag-iisa lamang siya. Ang ating Diyos ang may likha ng langit at lupa. Kaya sasabihin na hanggang lagnat lang ay pagpe-pray mo. Lord, bigyan mo ka pamasahe pa uwi. Lord, ingatan mo po. Ganun lang ba yun? No, amen. God can do greater things beyond those things that we can think or ask. Yung kaya natin isipin at kaya natin inglingin, higit din ang kapangyarihan ng Diyos. Magugulat ka na lamang. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, magugulat ka na lamang na minsan bumubulong ka lamang pero ang sagot ni Lord ay open. Ibig sabihin, hindi lang ikaw makakaranas, hindi lang ikaw makakita, kundi marami makakita how God will answer your prayers. Amen po ba? Hallelujah. So, upang malaman niyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin, ano ibig sabihin? Nang tinanggap mo si Lord bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, i-abandon ka niya?
na magmula nang tinanggap po si Kristo, binigyan kanya maraming problema. Huwag kayong maniwala kapatid na ang Kristiyano lang ang binibigyan ng pagsubok. Ang totoo, yung trial mismo, the purpose of trial is not to kill us, not to harm us, but to give us hope, to give us a wonderful future. Amen? So, tandaan niyo po yan. Yan ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you. What are the riches of His glorious inheritance in the saints? Is God big? Is God powerful? Is God mighty? Hallelujah. Words are not enough to define God. Words are not enough to describe who our God is. Prayer point number 2. Number 1, the eyes of your hearts be enlightened. Number 2, what is the hope? Number 3, what are the riches? Letter C, what is the immeasurable greatness of His power? Hallelujah. What is the hope? What are the riches? What is the immeasurable greatness of His power? What can God do? At kung ano yung bagay pa na kaya niyang gawin beyond our expectation. Sabi nga, ang Diyos mo ay makapangyarihan. He can do everything. Pero kapatid, God is righteous. No, hindi siya gagawa na ikapapahamak ng tao. Hindi siya gagawa para manukso katulad ng trabaho ng diablo. No. God will remain good. God will remain righteous. So, ano ibig sabihin nito? Ng prayer point number 2. Ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang kapangyarihan ding iyon. Tuloy natin. And what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe? According to the working of His great might. Ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Ito ang power. No one yet, sa tao na na-overcome niya ang death maliban sa Panginoon Kristo. Ang kamatayan na kahit sa karunungan ng science, sa karunungan ng tao, ay hindi niya mabigyan ng kalutasan na ang tao ay huwag mamatay. Death comes upon each man. At ang problema, hindi alam kung kailan darating yun. Kaya kapatid, sabi dito, the power, the God whom you believe can do beyond. Sabi nga, He already overcome death. Kaya nga si Jesus Christ ang unang nabuhay muli. The power that works in the resurrection of Jesus Christ, the power that gives victory to each and every one, that is the power of God, and that is the power ng ating Panginoon na nilalapitan sa panalangin. Gets nyo? Huwag nyo tingnan, Pastor, ang laki ng problema ko, may cancer ako. Brothers and sisters, God overcome death. At pinutol niya nga sa atin ng tanikala ng kasalanan na hindi malupig na tao. So God did what people fail to do. Kaya nga mga kapatid, hallelujah. So when you ask God in the name of Jesus, sabi nga ng banal na kasulatan, ano man ang hilingin niyo sa Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo ay igagawin niya, ipagkakaloob niya. Amen? But never forget, katulad din po ng manual ng buhay, that everything written in the manual are the only things you can claim. So yun lamang pwede mong gamitin mo kung ano yung nilalaman ng manual ng buhay, ng Bible, yun lamang ang pwede mong hilingin sa Diyos. Kaya sabihin natin, Lord, patamain mo ko sa loto para maging milyonaryo ako, yumaman ako, tutulungan ko lahat na mahirap. Kapatid, ang loto ay ginawa yan para tumulong sa mga mahirap.
but still, nanatili pa rin mahirap ang tao. Because it only answers small, tiny things. Pero sa tao, sabi nga napakalaki naman ng pastor, kung bigyan ka ng 3,000, 5,000 na support sa medicine mo, dialysis mo, di ba maganda yon? But kapatid, hallelujah, God can heal people. Amen? There is more powerful than medicine, more powerful than medical technology, more powerful than doctors, and that is our God. Amen po ba? Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. He is on the top. Walang power sa itaas ni Kristo na kung saan doon siya magpapaalam, doon siya hingi ng tinatawag nating permission to do whatever He wants to do. No, Jesus is above all things. Sabi nga, all power has been given to Him. Everything is subjected to Jesus Christ. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, maging cancer, maging ang diabetic, maging ang tinatawag nating mga sakit, bosyo, no, yung bosyo, yung sa tinatawag nating paglaki ng sa may bahagi ng leeg, hallelujah. So we call goiter, no? So lahat ng impossible, cancer, brain tumor, in the name of Jesus, all these things are under the power of Jesus Christ, and even death are under the power of Jesus Christ. And yet, never forget this, na ang Panginoon ang siyang ulo ng iglesia. At sino ang iglesia? Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Sino ang bumubuo ng iglesia? Tayong mga nananalig kay Kristo Jesus. Sasabihin ng iba, ang relihiyon namin yan, hindi kayo yan, hindi yan JOP yan. Kapatid, wala akong nakikita dito maliban sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo ay hindi isang relihiyon, hindi isang gawain. Ang Panginoong Hesukristo ang may likha ng lahat ng bagay, ang nag-iisang Diyos, ang nag-iisang Panginoon. Kaya brothers and sisters, this is our prayer. Not only na ibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo, but you must understand what you believe. You must know whom you believe, and you must see what God can do. No? Sabi ng Ephesians 3:20, sabi nga, siya na makapagbibigay sa atin ng higit sa kakayahan natin, na kaya natin isipin, sa kaya natin hilingin. Ang Diyos ang may kapangyarihan, higit doon ang power ni God. Kaya brothers and sisters, huwag mo sayangin ang power and authority and revelation of God, the wisdom of God. Use them in prayer. Use them in your daily lives. Gamitin mo yan. Pagkatiwala mo yan at naniniwala ako, mararanasan mo ang kanyang himala, mararanasan mo ang kanyang kagalingan, at mangyayari ang lahat na pangako niya sa iyo as long that you search the Scripture, and the Scripture will open all the possibilities of God's power throughout the day hanggang matapos. We have more than enough. Katulad ng mundong ito na hindi nababangga sa ibang planeta, hindi tumitigil sa pag-ikot, at tayong lahat ay hindi nahihilo. No? Isipin niyo, umiikot yan, pero hindi tayo nahihilo. Hindi tayo nalalaglag. Hindi tayo napupunta sa kung saan-saan sa kabila ng walang tigil na pag-ikot ng mundo, sapagkat ito ay hawak ng Diyos. So kung wala ang Panginoon, nakakatakot ang mangyayari sa atin at sa lahat. But praise be to God. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At hindi ka paglalaroan ng Diyos. Seryoso ang Panginoon sa ating lahat na Kanyang tinubos at minahal. Amen po ba? Purihin ang Diyos.